Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed as we set our eyes and direct to create an impact not just the Philippines but around the globe. We are in the mission of raising up authentic leaders who will rise up and carry God's ultimate intention in fulfilling the Great Commission to disciple all nations, establish His righteousness and His kingdom on the earth. As we believe in the reality that transformation starts by changing one mind, one person at a time. At the heart of our ministry lies the desire to usher people in discovering their true identity, purpose, and vision in life. As we carry and spread the gospel of the kingdom that Jesus preached. Who we are radical disciples who value kingdom lifestyle, laws, and principles. We are servant leaders geared towards impacting the world as we pursue and prioritize our God-given purpose. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We nurture the youth to grow with the right mindset to succeed and serve the next generation. Above all else, we operate in compassion and love as we strive to reconnect people back to God and His original intent. What we do as we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raising the banner of righteousness in all nations, growing unto perfection as we embody God's kingdom values and lifestyle, equipping disciples to become sons of God who will reflect the image and likeness of Jesus Christ. We are not a religion. We are a nation, a tribe, a peculiar people zealous for God. We are Transform Global Faith Ministries, transforming lives, transforming nations. From Davao City to the nations, here are the updates that showcase God's kingdom agenda in this community. Last Monday, Pastor Rochelle Oliveros' birthday party at Marahan Community City was a heartwarming and joy-filled celebration, overflowing with laughter, love, and inspiration. Surrounded by family, friends, and TGFM leaders, the event radiated with vibrant energy, from heartfelt messages and touching tributes to lively games and music. It was a memorable gathering that perfectly reflected Pastora Rochelle's legacy. This week, the town of Cantilan, Surigao became the grounds of God's powerful move through the Divine Encounter. The recent Divine Encounter in Cantilan, Surigao del Sur became a defining moment for the region. A powerful truth was revealed that Jesus did not come to start a religion, but to restore the kingdom of God on the earth. Attendees were urged to break free from old wineskins, religious mindsets that hinder true kingdom living, and rediscover their identity as sons and daughters of the King. This encounter brought deliverance, restoration, truth revelations, and many experienced deep reconciliation with the Father. A wave of transformation has begun, and it's only the beginning. Surigao is rising ready to take its place as end-time army. We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into Global Updates. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has asked all cabinet secretaries to resign in a major government reset following poor midterm election results. The move aims to improve performance and address growing political tensions. Key officials, including Executive Secretary Lucas Bersamin and Finance Secretary Ralph Recto, have already stepped down. Let us pray that this change serves the greater good, not personal agendas, but God's will for our nation. May the leaders appointed in this season be aligned with Yahushua's will, and may righteousness,
wisdom and justice prevail. On May 20, the World Health Organization adopted the first ever global pandemic agreement, signaling global preparation for future pandemics, possibly worse than COVID-19. As kingdom citizens, we must remember this was already prophesied. In Matthew 24, Jesus spoke of pestilences in the last days. This is not a call to fear, but to spiritual and practical preparedness. Let us stay rooted in the Word, alert in prayer, and ready to respond with faith and wisdom. Get set for an exciting lineup of events. Stay tuned as we reveal what's coming soon. There is a truth about you, so powerful, hell has tried to erase it. You are not just human, you are heaven's blueprint in a body, a divine design, walking the earth. You carry God's image, His likeness, His power, not a copy, but a carrier. You were built to receive His love and return it in full capacity. Religion can't explain this. Church culture can't contain it. These are kingdom mysteries, and only the awakened can see. To you it is given to know the mysteries of the kingdom. You were not born for routine. You were born for revelation. And time is running out. Wake up, arise, walk in the light. Awake you who sleep, and Christ will give you light. This is not just an event. It's your wake-up call. A divine time to encounter the King. Heaven is calling. Will you answer? This June 12, 13, and 14, 2025. Answer the call of the King of Kings. Get ready for TGFM's Divine Encounter. Register now. And that's a wrap for this week's TBN News. Your number one source of good news that empowers And transforms. Hello, perfect day everyone. Ako di ay si Judah. Nag-work as a web developer and isa-usap ko ka-worker diri sa TGFM in Multimedia. Before ko nag-appeal sa Divine Encounter, usan ako ka-Kristiyano. Ang among pamilya kanunay na nagaadto sa simbahan every Sunday. Ginabuhat lang pud nako ni isip usa ka ritual o tradisyon sa amo ang pamilya. Apan bisan pa nga kanunay ko nagaadto or naga-appeal every Sunday sa simbahan, taphaw lang ang ako ang pag-ila sa Ginoo. Wala jud ko'y personal nga relasyon sa iyaha. Wala nakabalo akong pamilya nga expose ko sa mga kahilayan ng mga butang o intimate ko sa ako ang karelasyon. Sa una, grabe kaayo ko mabalaka ug mahadlokon nga wala ko kasabot sa hinungdan. Grabe pug ko magtrabaho, ginabuhos lang nako akong tanan nga energy sa work para ma-attain ang success sa kalibutan. Akong katrabaho sa una, gi-invite ko niya og life group. Sa life group dito na open ako ang mga mata sa pulo nga purpose. Dito ko nagsugod og pangutana sa akong kaugalingon nga unsa man jud ay ang tuyo or katuyuan nako diri sa world.
Kay para nako ang kinabuhi murarag dahon nga nagalutaw-lutaw sa tubig. Kung asa ra dadon sa agos didto ra paingon. Walay klaro nga direksyon, walay tinuod nga katuyuan. Para nako ang life kay usa lang ka cycle. Ipanganak, mong eskwela, mong trabaho, magminyo, magtigulang ug mamatay. Nahamtong ko nga mauna ang nagadagan sa ako ang isip. Wala jud ko'y pangutana sa ako kaugalingon ko ngano buhi ko or para asa ko. And since sa pag-attend nako og life group, didto ko nakaamgo nga naa di ay ko'y katuyuan diri sa kalibutan. Dito nag-start nga na-encourage ko nga mag-join sa Divine Encounter. During DA, na-experience nako ang tinuod nga gugma ug naila-ila nako kung kinsa jud si Lord sa akong kinabuhi. Kasi before, abi lang nako nga savior lang siya, mangluluwas lang siya. Pero during sa DA, dito na-reveal sa ako nga si Lord kay akong amahan. Siya ang akong Abba Father. Na dili dapat ko mapaulipon sa sistema diri sa kalibutan kay na ako'y amahan sa langit. During sa Divine Encounter, didto pod ko nakaamgo nga bililhon man daay kaayo ko. Nga dili nako dapat siyang sayangon ang akong kinabuhi. Nga dili ko basta usa lang katao nga nagbutho diri sa kalibutan. Pero usa ko katao nga gihigugma, bililhon ug giplanuhag maayo sa Ginoo. Ug wala sa mga material ug sa tao makuha nako ang kalipay kundi sa iyaha lang jud. During sa DA, na-expose ang tinuod nga kondisyon sa akong kasing-kasing. Daghan daay kayo kog bitterness, mga kasakit sa mga tao nga wala pa nako na-release. Ug naa pud daay ko'y frustration kay daghan ko gusto nga dili nako maabot tungod wala ko'y pagtuo sa akong sarili. Ug naa pud ko'y mga insecurities. Kay permi ko nagatanaw sa akong kagalingon nga kulang o dili angayan. Sa DE, dito na ako nahatag ang tinuod nga forgiveness sa mga tao nga nakapakasakit sa ako. Nasinati na ako nga gibag-uhan sa Ginoo akong kasing-kasing. Naayo og nawala tanan sa mad sa akong kasing-kasing nga dugay na nakong ginadala-dala. Naging real ni nga verse ako at that time. In Salmo 51:10-11. Himuang hinlo ang akong kasing-kasing o Diyos, ug hatagi ako usab og matinud-anong espiritu. Ayaw ako abuga gikan sa imong presensya, ug ayaw kuhaa ang imong balaang espiritu gikan kanako. Sa wala pa ko nakadii, permi ko nagapas-an og kabug-aton sa mga kabalaka, kasubo ug walay kasiguraduhan sa akong kinabuhi. Ug during sa DE, nawala akong mga kabalaka. Nasinati na ako ang tinuod nga kalinaw ug katagbawan. Sa DE, nabati na ako ang presensya sa Ginoo. Nakahatag kini kanako og kalinaw nga dili masabtan sa tawhanong panghuna-huna. Kini nga kalinaw nakahatag kanako og kasiguraduhan nga bisan pa sa mga pagsulay naa si Lord nga nagagiya ug nagapalig-on kanako. Ang akong relasyon sa Ginoo nahimong mas personal ug mas lalim. Nakabalo ko nga siya ang ako ang source, nga naghatag kini og kalinaw ug kalipay sa ako kasing-kasing nga dili mabaryan sa mga butang diri sa kalibutan. Sa DE nagkaroon ko og bag-ong pananaw ug kadasig sa kinabuhi. Nagkaroon ko og burden sa mga tao nga susama rapod nako sa una ug gusto nako silang matabangan. Na-restore pod ang ako ang relasyon sa ako ang mga igsuon. Naputol ang amo ang gap sa matag usa, napulihan kini og unity, kalinaw, respeto ug gugma sa matag usa. Na-set free ko sa sigig panarbaho nga walay fulfillment ug wala na ko karon naga-focus sa mga material or sa success nga ginatawag sa kalibutan. Ug after sa DE, nahimong conscious ko sa akong kaugalingon ug wala na ko'y laing ginatinguha kundi ang kinabuhi sa pagkamataran. Again, ako si Judah, radikal nga gi-transform sa Divine Encounter. Hingpit nga adlaw TGFM Nation. Bulahan ka karong adlawa kay naa ka sa simbalay. Diin ang presensya sa Ginoo buhi ug naglihok. Lingia ang imong katapad ug sultihi siya
Andam na bakang musimba kaniya? Kaya ang salmo nag-ingon, Dios lamang ang akong gisaligan, ug kaniya lamang ako nagalaom. Siya lamang ang nanalipod ug nagluwas kanako. Siya ang akong tigpanalipod, ug dili gayud ako matarog. Busa karon, gihangyo ko ang tanan nga manindog ug ablihi ang atong mga kasing-kasing. Atong pahimuslan ang iyang presensya ug ipadungog nato kaniya ang atong mga pagdaig. Ibo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo ay gunko. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo ay gunko. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo ay gunko. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo ay gunko. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Walay sama. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo ay gunko. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo ay gunko. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo
Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama ka mo, walay sama ka mo. Oh, oh, walay sama ka mo. Perfect day, everyone. It is my privilege to share with you the benefits of God's faithfulness I've experienced through my giving. Prior to anything else, I would like to express my gratitude to the angels of the house, Pastors Roy and Rochelle, for giving me this wonderful opportunity to share with you all the ways the Lord has blessed me over the years. My name is Michael John Medjodia, a collection specialist of one of the pioneering hotels here in Davao City, the Apaview Hotel. I also share my gifts and skills by being part of TGFM's media team as a camera operator. Since beginning my walk with the Lord in 2009, I have experienced immense favor, blessings, and extraordinary opportunities in my life, with my family and friends, and with others whom the Lord has brought into my life. Yahuwah's favor is so vast that it has affected my spiritual, physical, emotional, and even my financial or work life. I've realized that all of these blessings would never come if I did not apply the principle of giving. As it is said in 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Wow, I can say that I can attest to that. I have received countless blessings since I began practicing the principle of giving. And these blessings are beyond measure or calculation. One of which is my preservation. Being in the church for more than 15 years already, I've experienced a lot of testings, shakings, all the transitions, all the changes sa buhay ko, both in physical and spiritual. But after all that has happened, the Lord Yahuwah has never left me. He never abandoned me or allowed me to become an orphan. Even after noong may shaking sa church which made other disciples to leave the church because of their own reasons, the Lord has made a way for me not to be led astray or just follow the majority. Instead, He gave me His word, a clear direction where to go, and to be with the people that will help me grow and fulfill His purpose. That is why I am so thankful to our pastors, Roy and Shell, for taking care of me and took me in sa team ng KF or the Kingdom Financiers when my previous leaders left. Another blessing that the Lord has given me because of my giving is when I gave my first fruit last year. I was asking the Lord for something na magagamit ko to go to places like mga life groups, simbalays, and para na rin sa mga personal travels ko. So after giving last year, I was able to buy a very cool motorcycle, a Yamaha XSR 155. Before kasi I was just okay na magko-commute or nakikisakay sa mga friends or churchmates. Now, hindi ko na kailangan makipagsiksikan sa jeep at mabilis na rin akong makakapunta sa mga life group and simbalay ko because I have a ride I can use. And lastly is the protection or covering of my family. As I have mentioned, I have been in the church for 15 years, doing my best to faithfully give my tithes and offerings. And for 15 years, never have anyone from my family have gone to the hospital because of any accident or sickness. Both my mother and father are seniors already, and I praise Yahuwah because up until now, they are well and very much active. Ang ate ko na lang yata ang palaging nasa hospital. Kasi nurse siya. Kidding aside, I realized that the benefits of our giving is no joke.
because our Lord is serious in fulfilling all that He has promised to those who faithfully obey and loves giving their best to Him. I remembered one pastor said that when you give to the king, you attract the king's wealth. Giving gives you access. In Proverbs 18 verse 16 says, "A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great." So, if you're going to ask me, anong pipiliin ko? Ang wealth na paghihirapan ko pang makuha using my skills or ang job or work ko? Or ang wealth na makukuha dahil sa diskarte ko? Or ang wealth ng king, the owner of everything that came to existence? The kind of wealth that you can have access to through your obedience and generosity. So now, it's time for you to experience God's faithfulness through your generosity. TJFM family, it's time to give. Kitang tanan mo simba, kitang tanan mo daig, kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayaw, kitang tanan mo pakpak, kanang kamot
We've been transforming young learners here in Davao City, Philippines. Under the SEC-registered organization, Transform Marketplace Radicals, and in partnership with the DepEd Registered School, we offer an affordable distance education with the innovative and integrated curriculum designed to equip young minds and instill a right perspective in life. Curriculum: interest-led learning, integrated curriculum, DepEd Matatag, and Kingdom Principles from Life Hacks Beyond. Life skills learning, blended learning for modular and online. At Transform Academy, we are not just teaching academic programs. We are developing leaders, entrepreneurs, innovators, and agents of change who will make a positive impact in their communities and the world. Our mission is to guide learners in pinpointing their purpose through self-discovery, anchored to the time-tested principles. So join us at the Transform Academy and be part of this radical transformation. Transforming youth, transforming nation. The Age of War. The Age of War is a teaching series that will take every believer beyond the normal state of understanding Christianity and salvation. In this series, we will talk about the purpose of creation that includes mankind, angels, Satan, and demons. We are going to highlight the purpose of creation, the upgrade of man, the mandate, the downgrade, the prophecy, the seed war, the pilgrimage, the tabernacle, the days of Noah, the days of Lot. We will also unveil the mysteries of the waters, the blood and the Spirit. Then we will take you to the end times gospel, the day of vengeance, the last enemy, and the age of war. This series will take every believer into another level of faith and triumphs in life. You are born not just to be a Christian to secure for heaven, yet lose your earthly influence. No, you have a huge role in the huge saga of life. You have a part to play in this end times movement of the Lord. The Lord is looking for His remnants who are ready to capture the mind of Christ and take their dominion authority back to dethrone every principalities, powers, rulers of darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places. Wake up. Arise, you who sleep, and put on all the whole armor prepared for the days of battle. You are my battle axe and sword, says the Lord. With you I will shatter nations and destroy many kingdoms. King Jesus said, I did not come to bring peace, but a sword. This is war, and there is no neutral ground. If you're not on my side, you're the enemy. If you're not helping, you're making things worse. Welcome to the Age of War. Gipili sa Ginoo ang tao sa yuta. Tungod niini, ang tao nahimong pinasahi. Ang pangutana karon, kinsa man jud ang tao sa wala pa siya gibuhat o gilalang. Sa dihan niingon ang Ginoo, himuon nato ang tao sumala sa atong dagway, wala may nangutana o wala may niingon kinsa man na siya. Okay, Genesis chapter 1 verse 26. Ug miingon ang Dios, himuon nato ang tao sumala sa atong dagway ug atong kapareho, ug sila magahari sa isda sa dagat, sa langgam sa kalangitan, sa mga mananap ug sa tanang yuta. Tao ni mo diha, wala man nag-question, walay nangutana kung kinsa ang tao. Tungod kay naa na
naga-exist na ang tao sa una pa. So meaning, gitawag na siyang tao daan before pa siya giporma. Actually, sa Hebrew word, ang tao is ish, means spirit. Tao na anak. Pero kining tao nga iyang buhaton karon, no, maoy mo host sa iyang kinaiya o sa iyang imahe. So para ang tao makahimo sa pagdumala sa dagway o kinaiya sa Ginoo ug maoy maghari sa kalibutan. Mao na gi-upgrade ang tao. Kay mao na ang iyahang task ug responsibility. Meaning, sinugdanan pa lang naadjud kay trabaho. Dili pwede nga naa ka sa Ginoo nya wa kay ginabuhat. Adunay tulo ka klase nga tao, tao sa dagat, tao sa kahanginan ug tao sa yuta. Ang kombinasyon daw sa tao sa hangin ug sa tao sa yuta ug sa tao sa kadagatan maoy nagkamugna sa tao sama sa iyang imahe na maoy magdumala sa kalibutan na naay buhing espiritu, naay kalag. Gipili sa Ginoo ang tao sa yuta. Tungod niini, ang tao na himong pinasahi. Kita kay na-upgrade man ta, kita man ang natagaan og gininhawa sa Ginoo, breath of life, mao'y naghatag sa tao og abilidad na makadawat sa katibuk-ang gugma sa Dios ug dili lang kini makadawat kundi makapadayag pud siya sa iyang gugma parehas nga kapasidad sama sa Dios. Tanan mga nilalang gi-create sa Ginoo, kita ang gigugmang maayo sa Ginoo, makapadayag pud ta sa tong pagbati sa tong gugma diha sa Ginoo. Mao kini ang pinakaanindot na kinaiya, no, og talagsaon og bililhon nga bahandi nga anaa sa tawo. Mao usab ni ang pinakadakong milagro na hitabo sa kalibutan. Mao na pud tan-aw nimo na imong tapat milagro na sa Ginoo. Dili na basta-basta. Hingpit na adlaw sa inyong tanan, TGFM Nation! Hingpit na adlaw! Yes, we welcome everyone, no, sa tuwang online simbalay and sa mga hosts and facilitators, no, perfect day, hingpit na adlaw, ug sa mga katong mga nag-join, first timers or second timers, mga visitors nato, no, hingpit na adlaw sa inyo ang tanan. So sa pagpadayon ta, no, sa atuang series, we are in our 5th week, ikalima ning kasimana, no, na atong isgutan ni series Age of War, no, ang panahon, era sa gubat, sa giyera. Dili ni siya physical na giyera, no, kay natay gusto nga ipadayag ani. And last week, no, na isgutan nato ang pagka-upgrade sa tao. And karon, no, ato na pong tan-awon ang mga basihan sa atong pagka-upgrade, no, ug ato ang sabton o atong tukion kung ngano nga ang uban bisan nagi-restore na-upgrade na gyapon sila sa downgrade na kahimtang. Sabta na to, no, kay di ba na-upgrade na ta, sayod ta nga na giunsaan na ta, gi-create na ta in the image and likeness of God, no. Na-upgrade na ang tao pero ngano man nga dili gyapon nato makita ang image and likeness sa Ginoo sa atong kinabuhi. So kabalo ta nga si Satanas, no, niabot, kabalo man ta nga wa man siya lang trabaho kundi limbungan, no. Ang iyang is to kill, steal, and destroy, no, patyon ka, samukon, o kawatan. So kabalo ta nga nalimbungan gyud niya ang babae sa Garden of Eden, nga mao'y nahimong rason nga si Adam napugos sa pagsupak sa sugo sa Ginoo. Sayod ta na, amen. So kabalo pud ta nga because of that, tungod ana, gipahawa sila sa Eden. Ug nahimo silang ulipon usab ni Satanas, no, na prinsipe sa kangitngit, na nalabay sila, nagawas, balik sila sa kangitngit. Kabalo man ta na ingon sa Biblia, principle nga ingon sa Biblia nga dili ba mga ulipon man kita sa bisan unsa nga atong gituman, no, we will become slaves to whom we choose to obey. So kung kinsa atong gituman, mahimo tang ulipon nila. And so kay gituman man nila si Satanas, ang sugo ni Satanas kaysa sa Ginoo, so nahimo silang ulipon sa Satanas. Tama? So ilang gi-choose man nga gi-obey sa Satanas, mao nga nahimo silang ulipon ni Satanas. So kasabot pud ta dapat ug dapat hinumduman nato nga dapat unta sila ang mubulag. Sila man dapat ang gitagaan og task, no? Gitagaan og influence nga maoy mo disperse sa kangitngit, no, sa kalibutan. Sila biya ang gitawag na mahimo supposed to being kahayag para sa kangitngit sa kalibutan, tama?
Pero tungod kay nalimbungan man, nag-decide sila nga mag-obey sa Satanas, so wala na hitabo. So supposed to be sila ang naay breath of life, naay gininhawa sa kinabuhi, nagikan sa Ginoo nga maoy gahatag og kahayag para musiga taliwala sa kangitngit, pero wala na nahitabo nga naman kay nahimo na silang parte sa kangitngit. So ang katawhan, okay, milungtad og milibot sa kangitngit sulod sa kapin 4,000. Imagine mo na, nagsuffer ang mga katawan sa kangitngit for 4,000 years. Hangtod nga niabot si Kristo aron luwason ta og ibalik ta na mamahimong kahayag usab. Pila sa inyo hadre kahayag na? Yes, so dapat na ta sa hayag. Pero na mga tao nga agyapon lagi gahayag, gangit-ngit lagi hapon. Tawon mo tapad. O hayag na, no? Okay, ay mga ban nga ang naong murag ngit-ngit lagi hapon kay murag ana galisod ug unsa. Ingon sa Colossians chapter 1 verse 13, Colossus 1 bersikulo 13. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang higugmang anak nga maoy naglukat kanato. So giklaro sa Colossians nga girescue na ta, giluwas na kita gikan sa gahom sa kangitngit. Wala na ta sa kangitngit diha kay Kristo. Kay iya na tang i-transfer diha sa gingharian sa iyang anak na si Kristo. Maoy, di ba? Sayod ta that Jesus is the light of the world. Tama, right? And we are the light also. So pero nga naman nga ang mga tao ulipon gihapon ni Satanas. Kana ang pangutana karon. Nga naman nga bisan ang mga believers kanang mga magtotoo na, nga naman nga gapos na gihapon sila ug oppress sa puwersas kangitngit. Nga naman nga di lagi po nila malikayan ug di lagi po nila ma-overcome kining oppression, kining entanglement sa gahom ni Satanas. Nga naman ang uban mga believers nga anaa sa daotang mga buhat. Pangutana ko ngano? Kay tungod lampuson nga nakailad si Satanas sa kalag, no, sa kalag sa tao, sa soul sa tao aron kini mahimong attach sa kalibutan. So daw, Satan, okay, had successfully walang puson no na na-deceive niya ang soul sa tao nga mahimong attach dinhi sa kalibutan. Okay, klaro? So ang kalag mao ang atong unahuna. Remember, atong soul is a tripartite also, tama? Ang kalag mao na atong unahuna, atong pagbati ug atong kabubuton, atong will, atong emotion ug ang atong mind, tama? So kining kalag nato mao daw ni ang naka-attach sa kalibutan, and successful kay si Satanas sa paglimbong nato nga mao ni ang atong kinabuhi naa sa kalibutan. Pero ingon ni Juan, no, unang Juan 2:16, unsa ingon ni Juan? Kay ang tanan nga kalibutanon. So daw, tanan daw nga kalibutanon nga gipangandoy sa tawhanong pagbati nga ginakaibugan sa mga mata o ginapasigarbo sa mga tao, dili gikan sa amahan kundi iya sa kalibutan. So kini daw tawhanong pagbati kaning ginakaibugan no sa atong mga mata, kaning mga lust of the eyes ug kaning ginapasigarbo sa mga tao, pride of life, dili daw ni sa amahan sa langit kundi dili sa kalibutan. Mao na nga ang tao maglisod na gyapon kaayo og kanang, imagine mo, dili gyapon sila makahawas no sa gapos sa kangitngit tungod kay maski wa na sa kangitngit pero kailang kalag atas sa gyapon aning tawhanong pagbati, ginakaibugan sa mga mata o ginapasigarbo sa mga tao, mao na nga nagapuyo ra gyapon sila nga dili madaugon. Nabata diha. Okay, tama to ni. Lust of the flesh, kaibog sa unod, no? Kaibog sa unod, mao ni lust of the flesh. Mao ang tinguha og craving sa lawas. Pila sa inyo hadri ganahan ka mukaon. Sige ka ginom og milk tea. No, ganahan ka sig soft drinks. So unya taon nimo ni mga inimnon, no? Iya man ni sa kalibutan, no? Unya taon nimo di man ni gahatag og kaayuhan sa tong panglawas. No? Kanang gahatag lang sa imo kanang unsa, kaning kalipay lang, gikan murag kanang pleasure lang, no? Nga murag kadyot lang kaayo. Human mo kaon taw gutom mo naman gyapon ka. Tama ba? No? So di ba? So man na siya, no, lust of the flesh, mo na kanang pagkaon,
no? Food, drinks, and even sex. Mao man na ang mga tawag sa atong unod. Kabalo man na tawag sa unod, no? Kasi may na mga tao rin mga gapos sa fornication, masturbation, nga naman. Mao na solo sex. Mao na yung mga tawag sa unod. Mao na yung lust of the flesh. Ang kalipay nga mugawas kung musunod ta sa tanang gusto sa atong lawas, kung sa dikta sa atong lawas. So mao ni mga butanga, usa pa, lust of the eyes. No, kaibog sa mata kanato makita ba? Kani atong mata usahay gusto nato tinguha na lang tanan makita. Kay naa siya, dapat naapog ka. No, pag makasuroy kag mall, di ka mo sugot ug di gid mo mapalit na. Mangutang nga lang ka para gid mapalit nimo na. No, so ang kagustuhan nato nga makuha ang tanang gina-offer sa kalibutan, lust of the eyes. Balay, sakyanan, mga branded na mga sanina, bags, ug uban pang material nga butang sa kalibutan. No na ang mga tao karon grabe ang paninguha og tabako para makakwarta kay para ipalit lang sakyanan, para ipalit lang bag, para ipalit lang mga material na butang nga mga dawas sa waay ra magsawa ra mangyapon. Oh, unsa pa kining pride of life. Pride of life kining garbo sa kinabuhi. So mao ni mga butangan ni. Unsa ni mga butangan ni? Lust of the flesh, kaibog sa unod. Unsa pa? Lust of the eyes, kaibog sa mata, o kining pasigarbo, garbo sa kinabuhi. Pagka-obsess nato sa atong status ba? No, nga gusto ta mausab, maumo na lahi na ba? Lahi, gusto kita mo angat gyud. No, kanang sa tong kahimtang sa tong kinabuhi, kanang tinguha nato nga mulabaw jud ta sa uban. Di ta papildi. No, kanang imong pride ba nga sila gani, dapat ako pud. Ako gani, ana ba no? Ang gusto nato, no, kanang gusto nato nga mahimutang kanang sikat ta, gusto nato mahimutang mailhan gyud ta. No, kanang yung tanan tao bow down gyud sa imuha ba? O man atong ganahan. Ang uban atik-atik lang man sang dili oy na magserbisyo ko, pero ang imong motivation gyud kay patik-atik ra, gusto lang ka masikat. Mabitaw na ang social media karon, Facebook, kanang mga, diba, tanan mga social media karon nga naman gid magbuhat kag account kay para mo sikat. Tama ba? So ang tinguha nga dunggon og respetuhon sa uban. Oh, ang uban maski unsa lay buhaton para mo sikat. Buhat na lang mga scam, sa tawag na, no, kana mga prank na mga unsa grabe gyud, no? In the expense of others, buhaton nila ang tanan para lang mo sikat sila. Gabi na siya. So kining tulo ka butang nga gi-offer sa kalibutan kay Satanas ni. Mao ni ang mga temptasyon nga giatubang ni Hesus pud, no? Sa dihang magsugod na siya sa pag-fulfill sa iyang assignment. Before pa siya magsugod actually, no, after sa iyang baptism, ang Holy Spirit mismo wigibit-bit sa iya sa wilderness para tintalon siya aning tulo ka butang nga gi-offer ni Satanas nga naa sa kalibutan iyaha man ni. So si Jesus wala gid siya wa kaikyas. Gitintal siya, no? I mean ni go through siya og temptation, the same temptation nga giatubang natong tanan. Pero madaugon ang atong Ginoo. Mao na dapat madaugon pug ka. Dapat na diha. Okay? So imagine mo na si Satanas mismo ang niabot aron i-offer ang mga butang, no, nga gitinguha sa kalibutan dinha kang Hesus. Tanaw ni Matthew chapter 4. Mateo chapter 4 verse 3 to 11. So kaning context, kaning setup, nagfasting si Jesus 40 days and 40 nights. So kabalota ingon sa Bible, gutom na kayo siya. Oh, sa dihang gutom na kayo siya, niduol kaniya si Satanas og miingon, kung ikaw ang anak sa Dios, himo ang pan kining mga bato. Oh, imagine nang gutom ka, sugoon pa jud ka. Loko-loko ni Satanas, gutom na gani ang Ginoo, sugoon pa ang Ginoo, wag batasan, no? Apan itubag si Jesus, ang kasulatan nagaingon, dili lang sa pagkaon mabuhi ang tao, kundi sa matag pulong usab sa Dios. So pila man magtuo sa tuwa, pila man sa inyo nagatuo, nga wala imposible kay Jesus. Tama, pwede man gid niya tutumanon nga i-turn niya ang buhaton niyang pan ang bato. Tama ba? Pwede? Oh, pero ingon si Jesus, yes, pwede na siya. Oh, wala imposible sa kuha. Pero ang akong unod, dili lang mabusog sa pan, kundi sa pagkaon sa akong kalag, mao ang pulong sa Dios. Tama ka diha. So na-overcome niya karon ang first na temptation, ang tawag sa unod. Flesh, the lust of the flesh. Amen. Okay.
Ikaduha, unya gidala siya ni Satanas dito sa balaan nga syudad o gipatindog dito sa kinatasan bahin sa templo. Unsa naman ni ron? Oh, gipakita sa iya no unsay bation kung naa ka sa taas, kung naa kay unsa. Unya ningon siya kay Hesus, kung ikaw ang anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. No? Ipakita unsa siya ka powerful ba na pwede na ka mulukso. Why matandog sa imo kanay mo ang tail di na masangyad sa yuta. Oh. Okay, kay niingon sa talas sa kasulatan nagaingon, sugoon sa Dios ang iyang mga anghel sa pagbantay kanimo, no, sapnayon kanila aron nga ang imong tiil dili masaman sa bato. Tinuod mo na, mao man gisulti sa Book of Psalms. Apan gitubag sa ni Jesus, ang kasulatan nagaingon ayaw sulayi ang Ginoo nga imong Dios. Pwede, ana Satanas. Pwede, wala imposible. Masking ubanon pataka paglukso. Luwason kag apil sa kong anghel. Pero dili, no? Ingnan mo tapa, dili lang. Dili ito ba siya ni Jesus, dili ayaw sulayi ang Ginoo nga imuang Dios. Unya gidala usab siya ni Satanas, no, si Jesus sa taas sa bukid, mountain. O gipakita kaniya ang tanang mga gingharian sa kalibutan og ang katahom niini, all the beauty of the world. Unya, sa ingon diha, ningon si Satanas kaniya, kining tanan ihatag ko kanimo kung muluhod ka og musimba ka nako. Bugo gini Satanas. Wa siya kabalo nga iya sa Ginoo man ang tanan. Nya ngano man ihatag kay ngano man kung kay nanag-inan siya sa kalibutan. Kay ngano man na-hand over man ni sa tao nga gipiyalan supposed to be sa Ginoo. Mao na nangangko na siya karon kining tanan hatog na ihatag si mo Luhod lang sa ako og simba kanako. Gitubag siya ni Jesus, palayo kanako Satanas ka. Hindi mong tapad, dili na ikaw. Ang kasulatan nagaingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lang ang alagari. Then eventually, unya mibiya si Satanas ug miabot ang mga anghel sa Dios ug mialagad kang Hesus. So klaro gid ay kayo no nga mopalayo lang si Satanas sa imuha kung ma-overcome nimo ning tulo ka temptation. Mao na nga di gid mawala si Satanas sa imong kinabuhi kay ngano man napa may kasagaran problema sa panglawas, sa lawas kanang lukso, bugso ng damdamin, kanang tawag sa unod, napa man kay struggle sa pride, napa man kay struggle. So normal jud kayo nga balik-balikan jud ka ni Satanas. Kaya ang iyang goal nga matintal jud kaniya, mahulog kaniya. Tama ba? Pero kung wala na si mo, ay pasagdahan kanya kay magsayang lang iyang. Mangita na lang siya, maghulat na lang na siya kanus aka maluya. Okay, balik-balikan na kanya. Di ka mahawa. Kung ingon ang Biblia nga, ang Ginoo dili kabiyaan, ang Satanas ipog kanya biyaan dayon. Okay, balik-balikan kanya. Timan nga sa tulo ka temptation na overcome gyud ni Jesus ang tanan. Unsay gamit niya? Ang pulong lang sa Ginoo. Mao na, nakita nako, na-realize nako ni, nga ngano ang ubang believers dili maka-overcome sa power or sa control ni Satanas sa ilang kinabuhi. Pangutan ako ngano? Kay wala man sila pulong sa Ginoo. Kabalo sila nga naigahom ang pulong sa Ginoo. Ang problema kay wala sila ang pulong sa Ginoo. Ingon sa Biblia pod, ingon sa Bible, ingon Hosea 4:6, nalaglag ang akong katawhan nalaglag nangahulog or destroy ang akong mga katawhan tungod kay kulang sila sa kahibalo, kulang sa kaalam may tungod kanako. Taro kayo sida, nalaglag ang akong mga katawhan tungod kay kulang sila sa kahibalo may tungod kanako. Unsa pa ingon dia? Kay kamo mismo nga mga pari gisalikway ninyo kang kahibalo mahitungod kanako, busa isalikway ko usab kamo isip akong mga pari. Unsa pa dia? Gikalimtan ninyo ang akong kasuguan, busa kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Grabe. So tulo ka rason ngano nga si Satanas nagakontrol sa tao. Tulo ka rason ngano si Satanas dili mohawa no sa pagkontrol, sa pag-enslave sa tao. Tulo ka rason ngano masamok ta permente ni Satanas o ginatintal ta permente. Pangutan ako una, number 1. Pangutan ako unsa? Again, lack of knowledge, kakulang sa kahibalo. Kakulangan sa kahibalo. So dili nagpasabot nga wala kay kahibalo. Ang pasabot diri kulang. Dili igo ba? Short, no? Undersupply.
So, ingon ang Ginoo na laglag ang akong katawan. In fact, kanang nalaglag is nangadaot. Nangadaot ang akong mga katawan tungod kay kulang sila sa kahibalo. So, walay igo nga supply para makalupig kang Satanas. Walay igong kahibalo para maka-overcome kay Satanas ba? Wala sila kahibalo sa plano sa Dios, no? Wala sila kahibalo sa katuyuan sa Dios. Og hingpit nga, og samot na nga di nila masabtan unsa ang perfect will or kabubuton sa Dios. So, kay tungod wa man kabalo, automatic di jud ka kabalo sa plano sa Ginoo. O kulang man imong kabalo, automatic na wa jud ka kabalo sa katuyuan sa Ginoo. Ug samot na nga di jud ka makakaplag sa hingpit nga kabubuton sa Ginoo. So, ang labing dakong armas ni Satanas batok nimo mao ang pagpadayon nga wala kay kabalo. O gamito naton ning word na ang labing dakong armas ni Satanas batok nimo mao ang imong pagka-ignorante. Kay wala ka kay balo kung kinsa ka. Gusto niya nga magpabilin ka sa kangit-ngit. Bihara ka. Mingon man siguro ka nga, born again ako, nana ko simbahan. Na Satanas, wa ko'y labot. Balag imo pa nang i-confess niya. As long nga imong kalag, anaapas kangit-ngit, ako ka. Naba mo diha? Wala naman kita nimo maski nasa simbahan, active, simba-simba. Pero ang kahimtang, nasunod na sa kangit-ngit lagi hapon. Nga naman, kay ang kalag attached unsay naas kalibutan. Ang strategy ni Satanas mao ang pagpabilin kang ignorante. Pero maorag yun na ang iyahang gahom. Kay kung masabtan nimo kung kinsa ka, then dili na ka mailad pag-usab. Mao na ang imong pinakadako kayong chance para mahawas ka sa gahom ni Satanas is ang kahibalo. Ini matapad kahibalo, come on. So unsa ang sukwahe sa ignorance? Unsay baliktad? Unsay opposite sa ignorance? Knowledge, kahibalo. Klaro kayo nga si Jesus mismo ang nagsulti in sa ingon niya John chapter 8 verse 32, you will know the truth and the truth will set you free. Kabalo na tanay, kadung na tanay, kapila ta kadung ka, tama ba? You will know the truth and the truth will set you free. Pangutana, asa nga truth? Asa gikan imong truth? Unsa pasabot sa truth? Unsa man nga truth? Truth, original information. Ang truth, kanang gingon na truth, is the original intent of God sa imong kinabuhi. Kung kabalo daw ka na, then maset free ka. Kaya kung masayran lang nimo, di ba? Kung mapapansin nimo, ang tulo ka temptation ni Jesus, permente siya ginapangutana. Kung ikaw ang anak sa Ginoo, buhata kining bato ug pan. Kung ikaw anak sa Ginoo, lukso. Kung ikaw anak sa Ginoo, bow down ka nako. Tama ba? Permente gina-question ang iyang pagkatao, iyang identity. Kay mao man ay problema na to. Pag dili ta kaila kung kinsa ta, automatic mo compromise yun ta. Mao na ginagunitan sa yawa. Na gusto niya na magpabilin ka da sa kangit-ngit, dili ka magkalamdagan og kahayag kay para magpabilin ka nga ulipon sa iyang gahom. Amen. So basayran ninyo ang kamatuoran ug ang kamatuoran mao ang maghatag kaninyo og kagawasan. So, masabtan nato nga ang kinahanglan nato ang truth or kamatuoran, mas klaro na ang ubang butang, makita na nimo, makhayag na, maklaro na, mo na ang Yahweh para sa atong kagawasan. Okay? Sa tuwang personal nga pagkaulipon, mao ang kamatuoran. Amen? Amen? Ang ignorance makaapekto nato nga usahay dili nato mabantayan hangtod magdesisyon ta sa pangitaon, sa pagpangita, sa pagsig, sa pag-prioritize. So unsa ang kamatuoran para sa atong kaugalingon, para sa atong kinabuhi. Amen ba? So pagkakita nimo, kay kung makita nimo, makapalagan nimo ang kamatuoran, makapalagan pud nimo ang tinuod na kinabuhi. Amen? Amen? So ikaduha, unsay problema nganong dili ta mabiyaan sa yawa? Lack of knowledge, kakulangon. Ikaduha, rejecting knowledge, pagsalikway sa kahibalo. Salikway ba, no? Kay kamo mismo mga pari, gisalikway ninyo ang kahibalo. So, mo tay kalibutan, nga pari dayta. Ha? Wala problema, kay wala kalibutan, nga kita mga representante ta sa Ginoo. Kita gud ang ibugahan og ang breath of life, kay para mo represent, para magdumala sa kalibutan. Problema, kay wala kabalo. Kaya naman, nailad ta ni Satanas. Mo na atong tendency isalikway nato ang atuang
ang kaning unsa, isalikway nato ang balaod, isalikway nato ang kaalam. Okay, ano man, kay wala attach man sa kalibutan. So mas importante sa to kalibutan kaysa mag-prioritize sa iyang gingharian. So ingon siya kay kamo mismo mga pare, gisalikway ninyo ang kahibalo, may tungod kanako, bosa isalikway ko usab kamo, isip ako mga pare. So what you sow you will reap. So ang pag-reject, no, kung wingon tag-reject kay mura ranig the paglabay or pagbalibad or pag-turn down, mura gi-turn down nimo ang kahibalo, ang kaalam. Ang pag-reject kay dili lang pagdawat or pag-ila. Unsa daw na? Ang pag-reject kay dili lang nimo mura gidawat or imong giila. Ang word na knowledge kay mao ni ang word sa Griego nga ginusko. Ang meaning ani na intimate kaayo sa Ginoo. So ang goal sa Ginoo na mahimo dili nimo i-reject ang knowledge na mahimo kang intimate sa Ginoo. Ang problema kay dili lagi nato mabuhat. Ano man tungod kay wa ta kahibalo. So kung imong i-reject ang kahibalo, ang Ginoo pod ang mag-reject nimo as iyahang pare, iyahang representative. So kung muhunong ka og pagita, muhunong pod ang tanan og tubo og uswag. Tama ba? Tama ba? Kay mao man ang principle. Okay. So na may mga tao god nga ngano mo reject sila knowledge, pangutanong ngano. Kay abi nila na human na sila. Abi na kabalo na ko ana. So i-reject na nila na kabalo na ko ana. Kabalo ko labi na Ginoo istorya na. Kabalo ko ana. Oh, mao man na kasagaran. Ay, ako graduate ko, ikaw padulong pa lang ako, pauli na. Ano mga inana? Rejecting knowledge. Na mga tao na abi nimo abot na ka sa pedestal. No, pero the moment mo inyon kang nahuman ka, then nahuman na pud imong kinabuhi. Napaka diha, kung muhunong ka og pangita, muhunong ka og prioritize og seek, muhunong na pud ang tanan og tubo sa imong kinabuhi. Unsa ingon diha? Kay mao man ni ang principle, Matthew 25, unsa ingon ni Jesus? Kay ang kasaligan hatagan pagayod aron mudaghan pa ang gitugyan kaniya. So kung nana ka, saligan ka, then tagaan pa jud ka. So dili ka mempatso. No, tagaan jud ka. Hantod abri pa ka, tagaan jud ka. Pero ingon siya, apan ang dili kasaligan, no? Dili wala imuha ba? Bisan ang gamay nga gitugyan kaniya kuhaon pa. So kung wala ka kay wala man ka, di magkakasaligan kay reject, gusto man ka mang-reject. Kung unsay nasa mo ha, kuon pa jud na. Mao na, wad-an kag kalipay, wad-an kag pabor, wad-an kag protection, wa kay provision. Wa na. Unsa ba imo ha? Na ba ta diha? Pati ang preserve sa imo ha, kuon pagid sa imo ha. So dili gud nimo makit-an ang imong purpose sa Dios para sa imong kinabuhi. Normal jud na. Unsa man nimo pagkabalo sa purpose imong kinabuhi? Nga wa man gitanggalan man nimo ang imong sarili sa pagpadayon og pangita sa katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba? Letter C, katulo. Unsa pa? Okay? Forgotten the law, gikalimtan ang balaod. Kini ang worst. Kinay balaod nya kalimtan nimo. Ha? Imagine mo na, tungod kay imong gikalimtan ang balaod sa imong Dios, ako pod kalimtan ang imuhang mga anak. Imagine mo na sa imuhang problema sa limot-limot, damay imong mga anak. Ang pagkalimot kay paghatag og kulang nga pagtagad o dili pag-ila. So kung ngano nalimot ka kay tungod wa nimo gitagad, wa nimo gitagag importansya. Wa nimo gitagaan og importansya ba? Dili wala nimo giila ba? So ngano nakalimot man ka kay imong gi-ignore lang, gi-overlook lang nimo intentionally mo na meaning. So ang pagkapakyas nga hinumduman sa sakto nga panahon, mo na ginatawag, mo nang ginaingon na gikalimtan nimo. Pakyas ka, yung tapa, dili ka pakyas. Ha? Nga ayaw ka pakyas, ana, kay balaod na, di mo pwede nakalimtan. Kasama ra nga imong gilabay, o imong gi-ignore, o imong gi-reject, or neglect ang balaod sa Ginoo. Kung imong iyon sa, dili tagdon, imong kalimtan. So, ang gahom, ang limot, walay gahom. Di ba na-istorya na? Walay gahom, ang limot. So kung imong i-ignore o kalimtan ang balaod o prinsipyo sa Dios, mag-antos ang sunod nga henerasyon tungod sa kakulang sa pagtagad gikan sa Ginoo. So daw, kung imo daw i-ignore or kalimtan ang balaod, mga prinsipyo sa Ginoo,
ang mag-antos imong next generation. Ang imong mga anak maapektuhan kay imong gi-overlook ang balaod sa imong Dios. Kaya pagmata, hindi mo tapat pagmata, come on. Ha? Pagmata ta dili ta mo sugot na magpabilin kung asa ta. Di ta magsugot na imagine mo nang mura kag natunglo, na destroy ka, no, na pagka-problema ka tungod lang una kay wa kay kaalam, kulang, ikaduha kay tungod gi-reject nimo ang knowledge, ikatulo gikalimtan nimo ang balaod. So ang imong anak karon ang mapektuhan. Naba ka diha? Sa panahon na para makig-away ta, makigbatok ta, makigbisog ta, batok sa pagpangilad. Kaning pagpangilad ni Satanas sa atong kinabuhi ug mahimong fully aware ta dapat sa original nga plano sa Dios para sa imong kinabuhi ug para sa imong pamilya. It's time to wake up. Imong tapat pagmata. Dili ka mosugot nga ang imong sunod nga henerasyon mag-antos tungod lang sa imong pagka-ignorante. Ayaw damaya ang imong next generation, imong mga anak tungod sa imong pag-ignorante. Unsa mo expect nga mulambo imong mga anak nga ikaw gani wa man gani kay klaro? No, say ironic kini mga tao nga gusto nila ma-bright ilang mga anak nga sila bugo man. Asa man nila muliwat? Ha ba ta diha? So ang imong kakulangon sa kaalam maapektuhan ang imong next generation. Wala magtarong ta. Dili gusto na akbalo ka kay si Satanas mo. Dili siya mismo gusto. Siya mismo dili siya gusto nga motuo ka nga ang imong kinabuhi aduna pay purpose. Mao nang ginapabilin kaniya nga ma-stuck diha sa imong relihiyon, ma-stuck diha sa imong simbahan ug di jud ka niya tagano katakos na magtuki, mag-seek, mag-prioritize unsa ang naa sa gingharian sa Ginoo. Mao ni ang rason nganong naay panagbangi or tug of war sa unahuna sa tao nga siya giumol sa larawan ug dagway sa Dios. Imagine mo nang giingnan naka that you have the image and likeness of God, you are the carrier, you are the host of the image and likeness of God, pero ang imong unahuna di oy tinuod ba gid ni wala ngano man kay attach ang imong kalad, ang imong pagtao sa kalibutan. Naa pa kay pride of life, mao pa nang dagan sa imong unahuna, no, kaning last of the tawag sa imong unod ug unsay mga gusto nimong buhaton pas kalibutan. Amba ka diha? Nya ang rason diay itungod lang kakulangon sa imong kaalam kung kinsa ka sa mata sa Ginoo. Pagmata, ini matapat pagmata, ha? So ato ra ning susihon unsay giingon sa Biblia. Bahin ani nga kamatuoran para masabtan ato kung kinsa gyud ta. Next week ato nang isgutan. Mao na ngandam ta. Karon ako mga pagampo nga ikaw mismo imong iampo, Lord, tagaay ko katakos o tagaay ko strength or kanang enablement, Lord, grasya nga wala ko'y lain atupagon, wala ko'y lain tagag panahon para maumol ang akong kinabuhi kundi ang pag-prioritize sa imuhang kamatuoran ug sa imuhang plano sa akong kinabuhi. Seek the kingdom of God and His righteousness. Mao ra man na pulong sa Ginoo ang imong kinahanglan. Amen ba? Mao na ayaw kalimot na sa tuong June 12 na kay chance nga mabrihan yung mata sa tinuod na katuyuan sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Pero padulong diha on the way, hinahinay na nato ng abrihan, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen? Ampot ta. Salamat Lord sa kini nga revelation nga imong gihatag. Nga ang tanan Lord o God, moabot ang panahon nga makakaplag gid sila. So, kinsa sila sa imong mata. Nga sila mismo Lord magdili lang nila makita but ila gitagaan og application Lord, application kining ilahang kahimtang bahin Lord nga sila ang taga-host, naga-carry sa imong image and likeness nga sayran namo at kabalumi nga na-upgrade yun mi og nabalik na ni tanan kamatuoran pinaagi ka ni Kristo. And salamat kaayo Ginoong Hesus na ang tanan na uli nabalik ka namo tungod sa imong grasya pagkamaayo nang iula nimo imong dugo sa cross para kami mabalik sa katuyuan sa Ginoo. Salamat kay Lord na kini nga revelation dili lang mapabilin sa muwa but matagaan na mong application. In the name of Jesus, I declare Lord ang tanang matag-usan nasa simbalay Ginoo, Lord, magpadayon og hatag og priority sa pagtuki bahin sa kahibalo, bahin sa kamatuoran, bahin sa plano nimo sa matag-usan na kinabuhi. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you next week. Kita-kita ta usab next week.
Perfect day sa tanan. There is a truth about you, so powerful, hell has tried to erase it. You are not just human, you are heaven's blueprint in a body, a divine design, walking the earth. You carry God's image, His likeness, His power, not a copy, but a carrier. You were built to receive His love and return it in full capacity. Religion can't explain this. Church culture can't contain it. These are kingdom mysteries, and only the awakened can see. To you it is given to know the mysteries of the kingdom. You were not born for routine. You were born for revelation. And time is running out. Wake up, arise, walk in the light. Awake you who sleep, and Christ will give you light. This is not just an event. It's your wake-up call. A divine time to encounter the King. Heaven is calling. Will you answer? This June 12, 13, and 14, 2025. Answer the call of the King of Kings. Get ready for TGFM's Divine Encounter. Register now. Perfect day, everyone. Ako rin si Jeffrey Amado, 33 years young. Ako rin trabaho karon, naga-decor, nagaluto, ug lahi-lahi nga mga event. Ako rin kinabuhi sa una, no, puno og kanang inom, sugal, wala ko kabalo asa akong kinabuhi, padulong. Tanan akong mga ginabuhat na wala naka-align sa Ginoo. Last 2008 no na napatay sa ako ang papa, ako ang mama kay that time no na ako mama magud mahilig maguna siya og kana bitawng bisag unsa ang lang makita ginhalaran nila, so nagpromise sila og baboy no, kato nga baboy instead nga para unta sa katoy halad no. And November 1 no nahitabo ako ang papa no, pag uli sa akong mama gikan ng laba, napatay niya ako ang mama kaya sudlan siya datang espiritu instead nga kato nga baboy para unta toy halad na change siya sa ano kana bitawng na nabaligya niya no sa ako ang mama. Wala na ko damhang anong may tabo to kaya ako magpapabutan, pero sa devoted Catholic no bisag unsay makita ginahalaran na nila, so that's why na dismaya ko sa pangitabo sa kuang family anong nahitabo to siya sa kuang mamang papa. On that day nga nahitabo sa akong mama no, naapoy nahitabo sa akong ginabuhi nga na ako'y gibantayan nga bata, nagipatulong na akong bata, tapos nisabay po kong tulog, and on that day parang nasabay siya o pagkamatay sa akong mama nga all day na wala ko kamata, gitabang na lang ko nila nga abi nila kanang patay na ko. So gidala ko nila sa ospital no, abi na lang na ako sakit. Pag check sa doktor no, wala dai ko sakit. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga nung gitagaan pa ko niya chance no sa ikaduhang kinabuhi. Pagkagabi no ano po ko gignan po ko nga imong mama Jeff patay na. I cry to the Lord nung anong nahitabo ni siya. I joined the day 2012 and invited me sa kuang igsuon. That time gi-invite ko niya dati na siya sa kuha Jeff, igsabay tayo simba, so dili man ko mo simba kay busy sa trabaho. So naay leader niya rito nag-adto, nag-life group siya, nag-life group
sa kuha. Isa may og kanang balay, so wala ko'y choice no mo sabay jud ko siya. Ano sa kuha, Jeff, the encounter is very powerful, so kailangan mo encounter, kailangan mo masabtan imong purpose. So after the encounter, I received healing no sa kuang life because I'm an emotional before, no, and very kanang ilumon, but grabe day ang hurt margana bitaw, so dili ko nimo mapatingog kung dili ko nimo tingugan inana ko before. So that's why I'm here, no, na grabe ang transformation na gibuhat ni Lord sa kuang kinabuhi. Highlight na sa kuang experience sa Divine Encounter is Father's love. Kay gamay pa ko, wala naman ko sa akong mamagpapa, kaya siyempre daghan man kay mino 15 mi kabuok, so nagbulag-bulag mi bisag asa mi magpuyo sa akong igsuon. Wala jud ko ka experience sa akong papa nga gilab ko niya, but I saw myself in the encounter ba nga inana day ko kalab sa Ginoo nga ana siya sa kuha nga, Jeff, love jud kay tika. 3 hours ko naghilak no gipa-experience sa kuha ang the love of the Father na inana ko niya kalab, no, ana siya sa kuha nga, Jeff, no, this is you, na kung dili ka love sa imong papa sa kalibutan, but I'm here, no, to love you. Inana ang gugma gipa-experience ni Lord sa kuha no sa encounter. After day A, I was kasi before I'm so very emotional, even sa akong family na ako'y mga kalagot sa akong maigsuon, even sa akong papa, no, na ako'y kalagot siya, but before siya nawala, napa-receive na ko siya, napasaylo na ko siya. Napasaylo po ko niya before ko nag-encounter. Nakita na ko ba na after sa day A, no, na grabe ang transformation na gihatag ni Lord sa kuha. Ang sugal, inom, even sa I'm handler po sa manok before, no, nawala dito tanan no sa kuwang kinabuhi, no. I'm so blessed with this encounter, no. Nakita na ko ba na how God transform my life, my heart, no, sa kuwang character, no, the way we talk to the people, no, dili jud kay kumutingog sa una. So diha na ko nakita pa na how God transform me sa kuwang kinabuhi, to experience love of the Father, and it changed my character, no. He gave me the vision, no. Before na walang-wala jud ko kana bitong wala ko'y pananawon, trabaho lang for the sake na makakaon lang 3 times a day, maragana lang ako ang motivation. So that's why sa encounter rin ako na nagibag-o jud ko sa Ginoo. Isa sa mga transformation sa akong family is that time ang God is siya kanang sige kasakit. That time nga wala pa akong encounter ako ang family, sige na sila adto og kanang hospital. But that time na encounter God, gisurrender na ako tanan sa Ginoo. Ako ang family, ako may igsuon. Wala na ko kadungog na nakaadto sila sa hospital. No, diha ko na ba nga, wow, grabe jud si Lord na maka-transform sa kinabuhi. Karon gigamit na pug ko sa ko ang family para mapa-receive ko na ako sila salvation. Dili lang para ni sa kuha, no, is for the people na gina-entrust ni Lord sa kuha. Karon nagapadayon ko og serve sa Ginoo og sa mga tao na gi-entrust si Lord sa kuha, sa ministry na gi-entrust si Lord sa kuha, and going Simbalay, Life Grow, no, in every area sa Davao, no, gigamit na po ko sa Ginoo, labi na sa family, sa akong maigsuon na wala po sa Ginoo, dili lang ni karon, but for a long time, no, to serve the Lord, to serving people, for transformation sa mga tao, dili lang para sa kuan, para sa ubang tao nga mabag-o pod, no, kailangan mabag-o. Sa makausa ako si Jeffrey Amado, ako ang prophetic name kay Noah, radically nga gibag-o sa Divine Encounter. This life booklet is a tool prepared for every life group leader who desires to start his or her own life group in a simplest way. The contents and lessons of this booklet are basic and foundational, but are relevant to the people who will be joining in the life group. So whether you're handling a life group or simply aspire to lead one, this book is for you. This will help you be equipped and become the qualified worker for the harvest field. Pre-order your life booklet now by scanning the QR code today.
Imagine a place where your dreams become reality, where every member has access to wealth. Welcome to Dominion Credit Cooperative, where we provide opportunities for effective management of resources. Here at Dominion, you're not just a member, you're a co-owner. Together, we shape our future, share profits, and create opportunities for everyone in our community. As a co-owner, you have the power to invest in your own success. Imagine having access to guaranteed organic produce during food shortages, or even owning our own market, mall, or store as a cooperative. It is designed to make sure that every member has the resources they need today and for the future. At Dominion, growth is a community effort. Enjoy benefits like housing loans, scholarships for children, and special investments that reward you with steady returns. It's all about making connections and collaborations, building your business, and growing together. Listen to the stories of our members, people just like you who took a chance on a big dream and transformed their lives. Perfect day, everyone. I am Neil Angelo Likmoan. I am the owner of DTF Printing Services, also known as Davao DTF Prints. I came to know DC Co-op because it was introduced to us by the community. And starting, I think, 2023, I started to become part of the members of the cooperative. So way back last year, I really desired to be on the edge of the printing business here in Davao City. That is why I really need to scale up the services that I am giving. So I decided to buy a UV DTF printer, which really cost me a lot, and somehow due to unexpected event, I really need something to help me manage my finances. So through DC Co-op, I was able to make a loan for the additional for my down payment because the machine is there, but you need to at least pay half for the down payment. So the DC Co-op really helped me. So for those business owners who are there, and alam natin, diba, na there are really times that we need a helping hand. Our vision to be achieved. DC Co-op is one of the best cooperative for you. So whatever you are doing right now in expanding your business, consider being part of DC Co-op. Thank you so much. At Dominion, every success is celebrated because when one of us wins, we all win. Are you ready to be a part of something extraordinary? Join Dominion Credit Cooperative today and start your journey toward having access to wealth wherever you are. Your wealth is secured at DC Co-op.